Magandang araw po, umaga sa bawat isa sa atin. So ngayon po, mahinala yung boses ko and I hope naririnig po ninyo ako. Ah, Ngayong araw po kasi masyadong marami akong ginawa, marami akong minute ng mga tao. And by the way, yung mga minute ko patungkol yan sa church planting. So kung walang church sa inyo, tapos nililid ka ng Lord or gusto mong magkaroon ng church sa inyo, pwede natin pag-usapan yan. Pwede mong ilagay sa comment section kung gusto mo ng community na church sa inyong lugar. Tapos pag-usapan natin, discuss natin. So, ayan, very busy today. And, ayan, pag-uwi mo ng bahay, syempre sasalubungin mo pa yung anak mo, maglalaro pa kayo. Ayan, mag-Barbie pa kayo. Titimpla mo pa siya ng gatas, magbabasa pa kayo ng book. Anyway, habang naglalaro kami ng anak ko kanina, saktong-sakto yung topic natin ngayon about the birth of the Lord Jesus Christ, ng pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Sobrang na-amaze talaga ako. Sobrang napapasamba at nagpupuri sa Panginoon. Kasi si Jesus Christ pinanganak. At yung nakakamangha po doon, Diyos siya makapangyarihan sa lahat. All angels are at His disposal. Utosan niya lang yung mga anghel sa langit. Those are mighty angels, Ang mga anghel po sa langit, napaka-makapangyarihan. Ang isang anghel, kayang i-wipe out ang buong humanity. Ganun kakapangyarihan ng mga anghel. Pero si Jesus, utusan niya lang yung mga yun. Okay? Ganun kapangyarihan, kadakila ang ating Panginoong Jesucristo. Tapos yung ganung klase ng Diyos, biglang nagkatawang tao. Biglang pinanganak bilang isang sanggol. So habang naglalaro kami ng anak ko, parang inisip ko, si Jesus naging bata katulad niyan. Itong bata na to, yung anak ko na to, pag hindi mo pinakain yan, magugutom yan Kapag hindi mo inalagaan di ba helpless ang mga bata Lalo na sanggol. Ang sanggol talaga fully dependent yan sa magulang. Pag di mo magugutom. Okay? So iniisip ko, Lord, talaga ba nagkatawang tao ka? Naging katulad ka namin? So it's really amazing, mapapasamba ka at makapagpuri ka sa Panginoon sa kadakilaan niya, sa yung kaluwalhatian niya, tapos bigla siyang nagpakumbaba at naging kagaya natin. Naging isang sanggol na helpless at fully dependent sa nanay niya, kay Mary. So ito po yung devotion natin this morning, no? Tatagpuan yun sa Matthew chapter 1, verse 18 hanggang 24. Now, emphasize ko lang po yung sinabi ng anghel kay Jose. Kasi si Jose parang ayaw niyang pakasalan na si Mary Pero sabi ng anghel sa kanya, tuluyan mo na yan. Kasi yung pinagbubuntis niyan, hindi sa tao. Nabuntis siya sa pamamagitan ng Santong Espiritu. At yung anak mo na yan, pangalanan mong Jesus. Anong ibig sabihin ng Jesus? Yung Jesus kasi kinuha yan kay Yehoshua. Kay Joshua doon sa Old Testament. Ang ibig sabihin po ng Joshua ay Yahweh is my salvation. So, si Jesus ang ibig sabihin ng Jesus, si Yahweh ang tagapagligtas. Kaya sabi po rito ng anghel, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, kaya pala Jesus, ang ibig sabihin nun, Yahweh is my salvation. He will save His people from their sins. Kaya nakakamangha, yung napakadakilang Diyos, naging baby. And for what? To save His people from their sins. Para iligtas po tayo mula sa ating mga kasalanan. Kasi yung kasalanan po natin may kaparusahan. At si Jesus isinilang bilang tao para saluhin yung kaparusahan na dapat ay para sa atin. Now, hindi lamang po Jesus. Sabi rito, tatawagin din siyang Emmanuel.
Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Sabi rito, verse 23, ang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Napaka no? Bakit kasama natin ang Diyos? Nagkatawang tao, naging katulad natin. So si Jesus Christ, yung nakasama nila si Jesus Christ, ibig sabihin nakasama nila yung Diyos. Yung Diyos hindi na natiling Diyos na malayo sa atin. Yung Diyos nagkatawang tao kasama natin. At nung si Jesus Christ, nung umakyat siya sa langit, hindi ibig sabihin hindi na natin siya kasama. Kasi isinugo niya ang banal na espiritu para manatili sa atin magpawalang hanggan. So kung nasa atin ang ganito po yan sa theology, no? Yung Diyos Ama hindi natin nakikita. Pero si Jesus Christ nakita siya, na-witness siya ng mga disipulo niya. At sabi ni Jesus Christ sa mga disciple niya, "He who has seen me has seen the Father." Kung sino nakakita sa akin, nakakita na sa Diyos Ama. Then umakyat si Jesus sa langit, sinugo niya yung banal na espiritu. Hindi ibig sabihin na wala na yung Diyos sa Ama sa atin, Diyos Anak, hindi. Kasi pag nasa atin ang Santong Espiritu, nasa atin din ang Diyos, nasa atin rin ang Panginoong Jesucristo. Okay? Now, ang Diyos po, hindi po malayo sa atin. Kung tayo nagdurusa, tayo'y ang dami nating pinagdadalamhatian dahil sa mga pangyayari sa buhay natin. Ang dami nating problema. Marami kayong problema. Minsan naisip natin, nasa na ba yung Diyos? Parang walang Diyos. Meron akong kakilala, Ukrainian siya, and I hope napapanood niya rin to. Sabi niya, sobrang tindi ng mga biktima ng gera doon sa lugar nila. Yung mga kaso ng rape, mga na-rape ng sundalo. So yun yung tanong niya, nasaan ang Diyos? So marami sa atin napapatanong din dahil sa madami nating dinadanas na paghihirap dito sa mundo na to. O kaya nalulugi tayo sa mga negosyo natin, namatayan tayo ng mahal sa buhay. Namatayan ako ng mahal sa buhay dahil sa pandemic. Minsan napapatanong tayo, nasaan ang Diyos? Alam niyo po, sa mga nagtatanong sa akin, Russell, nasan ba yung Diyos? Hindi ko siya maramdaman. Hindi ko siya makita. Alam niyo po ang sinasagot ko? Alam mo ba kung bakit hindi mo nararamdaman ang Diyos? Alam mo ba bakit hindi mo nakikita yung Diyos? Kasi meron siyang pinuntahan. Saan pumunta ang Panginoong Jesucristo? Doon sa krus ng Kalbaryo. Ang Panginoong Jesucristo, sabi po sa Bible, Hebrews chapter 4 verse 15, saka Isaiah 53 verse 3. Ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos, yung Messiah, He is familiar with our suffering. Alam niya yung mga weaknesses natin. Alam niya, nauunawaan niya tayong lahat. So, naputo lang kanina. Tuloy natin yung pinag-usapan natin. So, si Jesus Christ, He was crucified on the cross. Naging tao siya. He's familiar with our suffering. Alam niya kung anong ibig sabihin ng magdusa. Alam niya kung anong ibig sabihin ng maghirap. Kaya pag may nagsasabi sa akin na nasaan ang Diyos, lagi kong sinasabi, si Jesus Christ, naging katulad natin. He was there busy on the cross, busy saving us from our sins. Kaya yung Diyos natin, hindi malayo sa experience natin. Hindi siya yung Diyos na hindi alam kung anong nangyayari sa atin. Hindi nakaka-relate sa atin. Si Jesus Christ po nakaka-relate sa lahat ng pinagdadaanan natin. Yan po yung sinasabi sa Hebrews chapter 4 verse 15. Alam niya yung pinagdadaanan natin. Alam niya yung pagdurusa natin. Alam niya yung sitwasyon natin. Nauunawaan niya tayo. Kaya, minsan pag nagtatanong tayo, Lord, nasan ka ba? Ang laging sagot dyan, mas malapit pa ang Diyos sa'yo kesa sa hininga natin. Kung humihinga tayo, nandito lang hininga natin, yung presensya ng Diyos, mas malapit pa doon. Kaya
sinasabi rito na pangalanan mo siyang Jesus at tawagin mo siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin niyan, kasama natin ang Diyos. Kaya po wag po tayong panghihinaan ng loob sa buhay kasi kasama natin ang Diyos. Si Jesus Christ, Emmanuel siya. Si Jesus Christ, sinugo niya ang banal na Espiritu sa atin upang manahan sa atin. At ang ibig sabihin nun, yung Diyos Ama, Diyos Anak at Santong Espiritu ay kasama natin ngayon. Hindi siya malayo. Yung Diyos hindi malayo sa atin. Kasama natin ang Diyos. Now, kapag po ang role natin bilang mga mananampalataya ay unang-una kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo. Sino ba siya? Kaya po meron tayong mga devotion na ganito para mas lalo nating makilala sino ba si Jesus Christ. And the more we know Jesus Christ, the more we will know how to live our lives. Kaya kahit anong problemang danasin natin, kahit ang pagsubok, kahit anong mga desisyon na dapat nating gawin, pag kilala natin si Jesus Christ, mas malalaman natin paano tayo magre-respond sa buhay. Mas malalaman natin paano natin haharapin yung buhay. Kasi nagkakaroon tayo ng compass, ng direksyon. At yung direksyon natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, sa devotion natin ngayong araw, tandaan po natin, ang Panginoong Jesucristo, siya ay tinatawag na Emmanuel, God with us. Kasama natin ang Diyos. And I hope bawat isa sa atin ma-encourage sa sinasabi ng salita ng Diyos na talagang dapat na-experience natin Lord, I know you are there and I want to experience you more and more. Kaya po ito po ang idalangin natin ngayong umaga. Mas ipahiwatig pa, mas ipakilala pa ng Diyos yung kanyang sarili sa ating mga buhay. At mas maramdaman natin siya, mas maranasan natin siya. Ano bang ibig sabihin ng Emmanuel? Ano ibig sabihin ng kasama natin ng Diyos? Paano ko ma-experience yun? Yan yung magandang panalangin natin ngayong umaga. So, sa atin po ng mga nagjo-journal, nagsusulat, sulat po natin yung mga natututunan natin sa mga daily devotions natin. At hopefully talagang mas makilala natin ang Panginoon, mas lumago tayo as we, go along with this daily devotion natin. So, ayan yung pong ipanalangin ko po ang bawat isa. Tayo dumulog sa Panginoon. At mas hingin natin sa Panginoon yung presensya niya. Mas maramdaman natin siya. Mas maranasan natin siya. Because He is our Emmanuel. God with us. At tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, dinadalangin ko po yung aking mga kapatid na kasama namin dito sa aming daily devotion. Marami po sa kanila dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, hirap, pagdadalamhati, o marami sa kanila, Panginoon, ay nawalan ng mahal sa buhay. Ipaalala niyo po sa kanila, Panginoon, na si Jesus ay ang aming Emmanuel, na kasama namin ng Diyos, kasama nila ang Diyos. At kailanman, Panginoon, hindi niyo po kami binitawan, kailanman, Panginoon, hindi niyo kami pinabayaan. Panginoon, samahan niyo po ang bawat isa sa amin, at kayo po, Panginoon, ang magpatagumpay sa amin, sa aming mga buhay. Lalong-lalo na, Panginoon, magpatagumpay sa aming relasyon sa inyo. Yung araw-araw, Panginoon, lumalapit kami sa inyo, nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat, at humihingi ng tulong. Dalangin po namin, Lord God, na mas ma-develop pa yung relationship namin sa inyo araw-araw. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Isang katunayan, Panginoon, na hindi nyo kami iniwan ay isinugo ninyo ang aming Panginoong Jesucristo, ipinanganak, naging isang sanggol, at naging katulad namin na nakaka-relate sa aming mga kahinaan. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito at mas madali sa amin makirelate sa inyo, makipag-usap sa inyo sapagkat kayo ay naging tao na katulad namin.
Salamat Panginoon sa inyong kapurihan, ang karangalan, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magkita po tayo muli bukas ng alas 5 ng umaga. God bless you po.